Ang Harvard University, na itinatag noong 1636, ay ang pinakauna at pinakamatandang unibersidad sa Estados Unidos. Matatagpuan sa Cambridge, Massachusetts, matagal nang kilala ang Harvard sa kahusayan sa akademya at mayaman sa kasaysayan ng paghubog ng mga makabuluhang lider sa bansa, mga makabagong pananaliksik, at mga kilalang graduates sa iba't ibang larangan. Ang magandang campus ng Harvard, na may makasaysayang mga gusali at lunti ang mga espasyo, ay nagbibigay ng perpektong lugar para sa pag-aaral at pagtuklas. Ang prestihiyosong reputasyon nito ay humihikayat ng ilan sa mga pinakamatalinong mag-aaral mula sa iba't ibang sulok ng mundo na mag-aral sa naturang universidad. Subalit, kahit sa loob ng mga pader ng isang kilalang institusyon, ang mga academic pressures at personal na mga problema ng mga estudyante ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ating balikan ang isang trahedya na gumimbal sa komunidad ng Harvard University at nag-iwan ng malalim na epekto sa buhay ng mga sangkot at nagdulot ng madilim na anino sa institusyong ito. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Trang Phuong Ho, ang pangalawang anak na babae, ay ipinanganak sa labas ng Saigon noong 1974, 5 buwan bago bumagsak ang lungsod sa mga North Vietnamese. Nagtangkang tumakas ang kanyang pamilya, ngunit nabigo. Noong 1984, nang si Trang ay 10 years old, ang ama niya ay muling nagtangkang tumakas patungong Indonesia. Ang kanyang ina ay nagpa siyang maiwan kasama ang kanyang bunsong kapatid na babae. Ang kanyang nakakatandang kapatid na babae at si Trang ay sumamang tumakas kasama ang kanilang ama. Nakarating sila sa isang refugee camp sa Indonesia, kung saan sila nanatili ng halos 1 taon. Tinuturuan sila ng kanilang ama ng mga salitang Ingles habang nasa camp. Noong 1985, dumating sila sa San Diego, ngunit lumipat sila sa Dorchester pagkatapos ng 1 taon. Nakapag-aral siya sa Boston Technical High School at siya ang naging class valedictorian ng kanyang batch. Isa siyang active community member. Nagboluntaryo siya sa isang homeless shelter for women, nagturo sa mga refugee sa Cambridge, at nagtrabaho sa isang laboratorio sa Dana-Farber Cancer Institute sa Boston. Siya ay isang pre-med student sa Harvard at nangangarap maging isang pediatrician. Nagsumikap ang kanyang pamilya na madala ang ina at ang bunsong kapatid na babae. Ngunit hindi na kayanang mag-sponsor agad ng kanilang ama dahil sa kakulangan sa pinansyal. Sa wakas, nakarating din ang kanyang ina at bunsong kapatid, ngunit nagumpisa ang matinding pag-aaway ng kanyang mga magulang at sila ay naghiwalay. Bumalik ang kanilang ama sa San Diego at si Trang, na nanatiling malapit sa parehong magulang, ay naging sandalan ng pamilya. Tuwing weekend habang nasa kolehiyo, umuuwi si Trang upang turuan ang kanyang bunsong kapatid na babae ng Ingles at tumulong sa mga gawaing bahay. Wala akong makitang impormasyon tungkol sa nakakatandang kapatid na babae ni Trang. Habang nag-aaral si Trang sa Harvard, siya ay naninirahan sa kanyang resident dormitory na Dunster House. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na maging roommate si Sinedu Tedesi. Si Sinedu Tedesi ay tila may maraming pagkakatulad kay Trang. Katulad ni Trang, si Sinedu ay valedictorian ng kanyang klase sa mataas na paaralan, kumuha ng pre-med sa kursong biology, at nag-aral sa Harvard na may full scholarship. Siya ay ipinanganak noong September 25, 1975.
Siya ay lumaki sa Addis Ababa, ang kabisera ng Ethiopia. Ang pamilya Tagsi ay kabilang sa Amhara ruling elite. Nawala ang kanilang katayuan nang ang communist regime ay umupo sa kapangyarihan. Noong 1977, nang si Sinidu ay 2 years old, nagsimula ang Red Terror. Nagpatuloy ito hanggang sa huling bahagi ng dekada ng 1970, kung saan humigit kumulang 30,000 katao ang pinatay at napakaraming iba pa ang tinorture at ikinulong. Noong 1982, ang ama ni Sinidu, na si Zelekit Tadisi, isang administrador ng ilang pampamahalaang paaralan, ay ikinulong ng walang paglilitis sa loob ng 2 taon. Ang kanyang ina naman na si Atsedi ay nagtrabaho bilang isang nurse sa isang pampamahalaang ospital upang makatulong sa pamilya. Sa sumunod na taon, mahigit 250,000 Ethiopian ang namatay dahil sa famine. Sa kabila ng lahat, nag-aral si Sinidu ng maigi. Sa ika-8 baitang, siya, kasama ang mga pinakamahusay na estudyante mula sa 80 iba pang paaralan, ay kumuha ng mga competitive exams sa English, at isa siya sa 6 na estudyanteng napili para sa International Community School, na dating American School. Natapos niya ang high school at nakatanggap ng full scholarship sa isa sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa mundo. Ang araw na siya ay natanggap sa Harvard, ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Natanggap din siya sa 23 iba pang kolehiyo. Sa kanyang entry sa yearbook noong high school nabanggit niya na, ang pagkakaibigan ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng buhay. Friendship is one of life's most precious treasures, ngunit tila ito ay isang kayamanang hindi niya nakuha. Ang mga kaklase niya ay naaalala siya bilang isang seryoso at simpleng babae. Ang akala ni Sinidu na ang pagkapasok sa Harvard ay magdudulot ng kasiyahan sa kanya, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nakaramdam siya ng pag-iisa, kalungkutan at pag-alala. Nahirapan siyang makakuha ng matataas na marka sa academics. Nag-alala siyang baka hindi siya makapasok sa medical school lalo na at matindi ang kompetisyon para lamang makapasok. Dahil malimit na nag-iisa, ang tanging naging libangan niya upang maipahayag ang sarili ay gumawa ng journal. Dito isinusulat niya lahat ng mga nararamdaman niya na hindi niya masabi kaninuman. Ang mga unang entry niya sa journal ay tila sumasalamin sa mga ordinaryong pag-aalala ng isang estudyante sa kolehiyo, ngunit nang lumaon, naging paranoid na ang kanyang mga naisusulat. Gumawa siya ng paraan upang pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng paglista kung ano ang maaari niyang gawin kung nahaharap sa iba't ibang sitwasyon sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ngunit siya ay nabigo. Hindi niya nabago kung paano makitungo sa ibang tao at magkaroon ng kaibigan na labis niyang inaasam. Siya ay sobrang desperado para magkaroon ng kaibigan na sumulat siya ng mga liham sa mga random strangers na nahanap lamang niya ang mga pangalan sa phonebook. Ang isa sa mga liham ni Sinidu ay nakarating sa isang estudyante ng Harvard Law na ibinigay ang liham sa 2 empleyado ng Harvard. Isang widely published excerpt sa liham ng dalaga na sinasabi ang mga linyang, "I am desperate. As far as I can remember, my life has been hellish. Year after year, I become lonelier and lonelier. I am like a person who can't swim, choking in a river. All you have to do is give me a hand." Ang mga empleyadong nakatanggap ng liham ay hindi inireport sa mental health services ng paaralan upang sana ay matugunan ang problema ni Sinidu. Hindi nila sinubukang makipag-ugnayan at kumustahin ang dalaga. Hanggang sa makilala niya si Trang sa isang science class at naging magkaibigan sila. Buwan ng Marso nang tanggihan si Sinidu ng kanyang freshman roommate na mag-share ulit ng room. Pumayag si Trang na maging roommate ni Sinidu matapos nagkaroon din siya ng problema sa kanyang kasamang roommate dahil madalas na nakikitulog ang kasintahan nito sa kanilang kwarto. Naging mag-roommate sila sa simula ng kanilang sophomore year.
Ang kaisa-isang pagkakataon na umuwi si Sinedu sa kanilang lugar ay sinabi niya sa kanyang ama na nakahanap na siya ng matalik na kaibigan. Walang kaalam-alam si Trang sa laki ng papel na ginampanan niya sa kaisipan ni Sinedu. Ang prioridad ni Trang ay palaging ang kanyang pamilya, na halos isang dekadang nagkahiwalay at nabuo lamang ng wala pang isang taon bago siya pumasok sa Harvard. Si Trang, tulad ni Sinedu, ay madalas na inilalarawan bilang tahimik at masipag mag-aral. Ngunit ginamit ni Trang ang kanyang tagumpay sa akademya upang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang pag-a-adjust sa Harvard ay naging mahirap din naman kay Trang, ngunit sa simula ng kanyang sophomore year, nakabuo na siya ng grupo ng mga kaibigan at nagtagumpay. Lagi siyang nagsusumikap na maging positibo sa pananaw sa buhay. Ang malaking pag-asa ni Sinedu sa kanyang relasyon kay Trang ay agad na naglaho. Hindi lamang iniiwan ni Trang si Sinedu tuwing weekend upang umuwi sa kanyang pamilya, ngunit mayroon na rin siyang kaibigan na si Tao Nguyen. Nagseselo si Sinedu kay Tao, at minsan ay hindi niya ipinapasa kay Trang ang kanyang mga mensahe sa telepono. Noong tagsibol ng kanilang junior year, naging malinaw kay Trang ang tinatagong galit ni Sinedu sa kanya. Dati ay sobrang malinis si Sinedu, isang bagay na hindi ginagawa ni Trang. Ngunit nagsimula siyang maging magulo, nag-iiwan ng mga prutas sa silid hanggang mabulok. Sinabi ni Trang sa kanyang kapatid na babae na humiling siya sa mga opisyal ng Dunster House na magpalit ng silid, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Sa katapusan ng Marso, habang papalapit na ang deadline para sa mga desisyon sa pagtira sa dormitory, sinabi ni Trang kay Sinedu na lilipat na siya sa ibang silid sa susunod na pasukan. Labis na nalungkot si Sinedu. Nakiusap siya kay Trang na baguhin ang isip nito. Sinabi ni Trang sa kanyang kaibigang si Tao ang pagsusumamo ni Sinedu. Ang kapatid ni Trang ay naalala na sumulat pa si Sinedu sa kanyang kapatid na humihiling na muling isaalang-alang ang kanilang pagkakaibigan at malungkot na ipinahayag na si Trang ay palaging may pamilya na malalapitan, ngunit si Sinedu ay wala, at tinapos ang sulat na sinasabing kung babaguhin ni Trang ang kanyang isip tungkol sa kanilang pagkakaibigan ay pwede siyang tawagan nito. Sinubukan naman ni Trang na pakalmahin ang loob ni Sinedu. Sumulat siya ng liham na nagsasabing, "Nirerespeto kita, kaya dapat mong respetuhin ang aking desisyon. Bukod pa rito, ang iyong mga aksyon tungkol sa nangyari ay talagang nasaktan ako. Kung wala akong pakialam o hindi kita iniisip bilang kaibigan, hindi sana ako nasaktan." At tinapos niya ang liham ng, "Sa kabila ng nangyari, umaasa ako na maaari pa rin tayong maging magkaibigan." Ngunit tumigil si Sinedu sa pakikipag-usap sa kanya. Isang gabi, nang makalimutan ni Trang ang kanyang susi sa kwarto, tumanggi si Sinedu na papasukin siya sa silid. Si Trang ang tanging emosyonal na sandigan ni Sinedu. Sa kabila ng katotohanan na may kaibigan din siyang nagngangalang Neb. Isang kaklase mula sa Ethiopia na nag-aaral din sa Harvard, at mga pinsan sa Boston area, lahat sila ay nagtataka kung bakit hindi siya nagtiwala sa kanila. Nang magpasya si Sinedu sa krimen na gagawin, plinano niya ito sa organisadong paraan. 2 linggo bago matapos ang semestre, maayos nang iniligpit ang kanyang computer sa orihinal nitong kahon at ipinadala ito sa isa sa kanyang mga pinsan. Bumili siya ng 2 kutsilyo at 1 lubid. Tumawag siya sa kanyang kaibigang si Neb, inimbitahan niya sa brunch noong linggo, May 21, 1 linggo bago siya namatay. Si Nebeliul Tilahun ay isang matalino at popular na estudyante na kasama ni Sinedu dati sa klase sa International Community School sa Ethiopia. Nag-aral din si Neb sa Harvard. Sinabi niya na bagaman ay matagal na silang magkaibigan, hindi niya napagtanto na ang kanyang kaibigan ay lubos na malungkot. Ang impresyon niya kay Sinedu ay kayang-kaya nitong harapin ang lahat ng bagay. Dagdag pa niya, si Sinedu ay tahimik, pinag-iisipan ang mga ginagawa, komposado, at kontrolado siya sa lahat ng oras. Nang dumating siya sa kanilang tagpuan, nagulat si Neb sa ayos ng kaibigan.
Nakasuot si Sinedu ng makeup, naka-leather high heels at shorts. Taliwas sa palaging suot na mga damit ng dalaga. Nasabi ni Neb na ang araw na iyon ay ang pinakamasayang itsura ng dalaga na nakita niya. Hindi niya akalain na iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Sa sumunod na linggo, nag-submit si Sinedu ng huling gawain para sa isang subject kung saan siya ay nakakuha ng markang A. Pagkatapos ay hindi na siya pumasok sa kanyang mga klase. Iniulat ng mga mag-aaral na nakita nila si Sinedu na mukhang distracted at may mga matalim na titig. Lumiban din siya sa kanyang mga exams. Sa halip na mag-aral, sinulat niya ang isang liham na hindi niya ipinadala sa isa sa mga kaibigan ni Trang tungkol sa pagtataksil umano nito. Nagpadala rin siya ng larawan ng kanyang sarili sa Harvard Crimson, ang daily student newspaper, na may anonymous na sulat sa loob na nagsasabing, "Keep this picture. There will soon be a very juicy story involving the person in this picture." Ang larawang pinili niyang ipadala ay isang magandang larawan niya mula sa high school. Ang mga editor ng Crimson ay hindi alam kung ano ang gagawin sa anonymous letter. Itinapon na lamang nila ito at kalaunan ay nakuha ng mga pulis sa isang dumpster sa panahon ng kanilang investigasyon. Ang krimen. Noong Biyernes, May 26, pumunta si Tao Nguyen upang samahan ang kaibigan. Si Trang ay may huling pagsusulit sa Sabado, at pagkatapos nito ay tutulungan siya ni Tao na ligpitin ang kanyang mga gamit pauwi sa bahay dahil simula na ng bakasyon sa klase. Sabado, bandang 10 ng umaga, lumabas si Trang upang mag-aral para sa kanyang exam sa physics sa hapon, isang subject na kinukuha rin ni Sinedu. Bago siya lumabas, nakita niya si Sinedu na nakadapa sa kama, hawak ang kanyang ulo, umiiyak. Pagbalik ni Trang bandang 1:00 ng tanghali, nasa parehong posisyon pa rin si Sinedu. Sinabi ni Tao kay Trang na tanungin niya si Sinedu kung ano ang problema. Hindi komportable si Trang at sinabing hindi sila nag-uusap ni Sinedu sa loob ng 2 buwan. Ganun pa man, binuksan niya ang pinto at tinanong si Sinedu kung okay siya. Iwinagayway lang nito ang kamay. Pagkatapos, lumabas ulit si Trang upang kumuha ng pagsusulit. Pagbalik niya ng 5 p.m, wala na si Sinedu. Bandang 7 p.m. naman, humingi si Sinedu ng permiso sa superintendent ng dormitory na papasukin siya sa isang room ng Dunster House, isang lugar na walang nakakaalala na pinuntahan niya dati. Sa isang punto, nakausap niya ang kanyang kapatid sa telepono, at sinabi niya dito na okay siya pero pagod sa mga pagsusulit at may diarrhea pa siya. Sina Trang at Tao naman ay nanood ng video ng gabi na iyon sa kwarto ng isang kaibigan. Pagdating nila bandang 2 a.m, nakita nila si Sinedu na nakahiga sa kama, nakatagilid, bukas pa ang ilaw. Magkatabi namang matutulog ang magkaibigan sa kama. Nag-usap pa sila ng 1 o 2 oras at kalaunan ay nagpa siyang matulog. Iniba ni Tao ang kanyang posisyon sa paghiga dahil sa makitid ang kama. Ang kanyang ulo ay nasa paanan ni Trang. Bago mag-alas 8 ng umaga, may narinig si Tao na alarm, pero sinabi ng inaantok pang si Trang na kay Sinedu ito at dapat silang bumalik sa pagtulog. Nasa banyo na si Sinedu. Narinig ni Tao ang tunog ng lagaslas ng tubig at natulog muli siya. Paggising niya, nakita niyang nakatayo si Sinedu sa tabi ni Trang, tahimik na sinasaksak niya ng kutsilyo. Ang kanyang mukha ay nakatitig lang, determinadong saktan ang kanyang kaibigan. Ayon kay Tao, itinaas ni Trang ang kanyang mga kamay upang subukang ilayo ang kutsilyo, ngunit nabigo siya. Sinubukan ni Tao na kunin ang kutsilyo, ngunit malakas si Sinedu na nagresulta sa pagkasugat ng kamay nito. Ang isa sa kanyang mga paa, malapit sa ulo ni Trang ay nasugatan din. Agad namang nakatakbo si Tao sa labas ng kwarto upang humingi ng tulong. Narinig pa niya ang pag-click ng lock ng pintuan. Nagsimula siyang kumatok sa iba pang mga silid upang humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot sa kanya.
May nakita naman siyang mag-aaral na kumakain sa may garden. Nakahingi siya ng tulong dito. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila na nakabarikada ang pinto ng kwarto. Inilagay ni Sinedu ang mabigat na mesa mula sa loob. Pagpasok nila, natagpuan ang katawan ni Trang sa sahig sa kwarto ni Sinedu. May 45 saksak siya. Si Sinedu ay natagpuan na nakabitin sa banyo at wala ng buhay. Naniniwala ang mga pulis na ang lahat ay plinano ni Sinedu. Dumating ang mga paramedics upang subukang isalba si Sinedu, ngunit idineklarang patay na ito. Si Carol Lim, ang head ng Danster House at isa ring biology professor, ay naging academic advisor ng dalawang babae. Sinabi niya sa media na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Sinedu bago ito pumanaw kung saan sinabi nitong okay siya. Sinabi naman ng mga opisyal ng Harvard na hindi ipinahiwatig ni Sinedu na kailangan niya ng tulong. Ngunit sila ay nagkamali. Sa katunayan, kumonsulta si Sinedu sa isang therapist, si Douglas Powell, mula sa University Mental Health Services, mula pa noong kanyang unang taon bilang freshman. At napag-alaman din na once every month ang kanyang konsultasyon sa therapist. Ang kailangan ni Sinedu ay isang clinical intervention. Ngunit limitado ang mga mental services sa Harvard. Madalas na reklamo ng mga mag-aaral na mahirap kumuha ng appointment at ang long-term therapy ay hindi available. Iniuwi ang bangkay ni Sinedu sa Ethiopia at inilibing siya sa libingan sa likod ng simbahan ng San Miguel. Habang si Trang ay inilibing sa Mount Auburn Cemetery, isang magandang sementeryo mula sa ika-19 na siglo, kung saan inilibing sina Longfellow, Mary Baker Eddy at henerasyon ng mga pinuno ng Harvard at mga elitistang taga-Boston. Si Tao Huyen ay sumailalim sa 2 operasyon para sa nasugatang kamay. Sinisisi niya ang kanyang sarili na hindi niya sinubukang makuha ang kutsilyo kay Sinedu sa pangalawang pagkakataon. Sana ay naisalba pa ang buhay ng kaibigan. Ang pamilya ni Trang ay nag-file ng kaso ng wrongful death at negligence laban sa Harvard University noong 1998. Ilan sa mga reklamo na itinampok sa kaso ay ang matagal na paghihintay ng mga mag-aaral ng 10 hanggang 15 araw para makakuha ng appointment sa mga professional sa mental health na madalas na inire-refer sa labas ng campus dahil sa kakulangan ng serbisyo on campus, at ang pagkukonsulta sa mga regular na kawani at guro na hindi naman mga mental health professional na magbigay ng payo sa mga mag-aaral tulad ng nangyari kay Sinedu. Nagpatupad ang Harvard ng mga pagbabago sa kanilang mga serbisyo sa mental health matapos ang kaso. Na ang mga unang appointments ay dapat ma-schedule sa loob ng 7 araw, i-increase ang emergency hours at staffing, at baguhin ang oras ng konsultasyon para mas magkatugma sa oras ng mga mag-aaral. Bukod dito, naglagay ng mga mental health liaison tutors sa bawat dormitory at itinakda ang mga bakanting rooms bilang safe spaces. Kung kayo o ang sinuman sa inyong kakilala ay may pinagdaraanan na issue sa mental health, mangyaring humingi ng tulong sa mga mental health professionals. May mga resources at mga taong handang tumulong at magbigay ng suporta. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.